So, we started as a political campaign group for former Vice President Leni Robredo last 2022. And, ayun, we transformed as a youth organization, non-governmental organization. And now we're running as a 70 active members currently, taking part as an accredited local youth organization, and also we are registered as a part of the Youth Organization Registration Program of National Youth Commission. For me, this is a very important space na nabibigyan ng pagkakataon kasi ang mga kabataan na maging kabahagi ng lipunan. And aside from that, malaki yung parte nito sa pagbabago para tumulong sa mga kapwa natin. Kabataan ang pag-asa ng bayan. Ito ang sandigan na pinangahawakan ng bawat henerasyon sa pangarap na kung hindi man ngayon ay makakamtan pa rin ang tunay na pag-unlad at pagbabago. Pero sa mata ng mga kabataan ngayon, may saysay pa nga ba ang mga katagang ito? Paano nga ba nagsisimula ang pangarap na iangat ang mga nasa laylayan? Ako po si Arnold Herrera at ito ang Point of View. Buklating ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. With volunteerism, we actually do have different causes, campaigns, and advocacies. And itong mga advocacy na ito ay nakaangkla sa iba't ibang sustainable development goals. So our advocacy, education, sector empowerment for women, youth, and the LGBTQIA+ community, as well as para sa kalikasan at kalusugan. So from these advocacies, nakaangkla yung aming mga programa at proyekto. At itong mga programa at proyekto na ito ay talagang binuo namin para tumulong sa aming mga kababayan dito sa komunidad, dito sa Malabon. Let's start with one of our program, which is yung Buklat Tuwa. So itong Buklat Tuwa ay in preparation to a much larger reading and writing literacy program, which is called Angatlatan. So dito sa Buklat Tuwa, we actually do short reading and writing trainings para sa mga bata sa loob ng eskwelahan. And yung mga magulang ng mga bata, kapag binibigyan namin sila ng learning kits, learning materials, o kaya kapag mag-storytelling kami, nakikita mo yung ngiti sa kanila, yung kasiyahan na nakikita nila nag-e-enjoy yung mga anak nila. Much more kapag tinutuloy na namin ito doon sa binanggit ko nga kaninang mas malaking programa, which is yung Angatlatan. And itong Angatlatan na ito ay nagtatagal ng isang buwan, which is babaguhin namin, gagawin naming 2 buwan, kung saan kami ay nagtuturong magbasa at magsulat sa mga bata dito sa Malabon. And ang target talaga namin dito ay yung mga non-reader na bata.
dito tinuturo namin sa mga bata kung paano magsulat at magbasa. And ang target namin dito ay ang mga non-readers na nakabase doon sa balita at reports na yung literacy rate natin ay sobrang baba. Ito yung sa report ng EDCOM 2, Yes. kung nagkakamali, Yes. na talagang bagsak ang Bagsak literacy and Literacy. comprehension ng ating mga kabataan. kabataan. Sa datos ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2 nitong Enero, lumagapak ang proficiency rate ng mga estudyanteng Pilipino na papasok ng kolehiyo. Mula 30.52% para sa grade 3 students, bumagsak ito sa 19.56% para sa grade 6 at lalo pa itong sumadsad sa 0.47 o wala pa sa 1% para sa grade 12 o senior high school students. Senyales ito ng malaki at tumitinding learning gap na para sa Education Department ay isa ng sistematikong problema. At sa pagkamit ng tunay na pagbabago, malaking hamon kung nawawala ang mismong pundasyon. Bukod doon, isa sa target talaga namin dito ay hindi lamang non-reader, kundi yung talagang walang kakayahang mag-aral. So, with this kinds of program, na sinusundo namin yung mga bata kapag magsisimula na yung programa, talagang makikita mo sa mga magulang yung willingness na ipasok yung mga anak nila na ginagawa itong mga programang ito para makatulong sa mga individual na alam naman natin ay nangangailangan. And ayun, gaya ng nabanggit ko, masaya yung mga magulang, masaya yung mga bata na natututo sila at nag-e-enjoy sila with our programs and projects. Actually, I can say na hindi siya medyo malayo with the current curriculum of the Department of Education. But it's more of lang din talaga, parang supplementary training doon sa mga bata. So, gaya ng nabanggit ko, ang target namin ay non-readers and out-of-school children. Alam naman natin na talagang kailangan nila ng karagdagang tulong pa. And alam din naman namin na hindi sapat yung iaasa lamang natin sa ating mga guro. Yung kakayahan na magturo dun sa mga bata. Alam din naman natin na itong mga batang ito na wala namang kakayahang pumasok sa eskwelahan ay ang mga magulang nila wala rin talagang oras para sila ay gabayan sapagkat itong mga magulang na ito ay sinusubukan na mabuhay, na magtrabaho para sa kanilang mga anak. So, more often, itong mga bata na ito ay naiiwan na lamang sa kanilang mga bahay o di kaya ay napapabayaan sa kalsada na maglaro. So, yun yung isa sa mga inspirasyon namin na sana magkaroon ng pagkakataon itong mga bata na ito na matuto at magkaroon ng pagkakataon na mabigyan ng sapat na training sa pagbabasa para kapag nagkaroon ng pagkakataon na makapasok sila sa paaralan, handa na sila. Hindi na natin pa problema. Hindi na problema ng mga guro yung nahihirapan sila magbasa, nahihirapan sila magsulat. Paano nyo ginagawa dito sa Angat Lahat yung paghahanap ng mga bata? Nabanggit mo kanina, ang mga target nyo yung mga hindi nakakapagbasa, mga naiiwan na sa bahay, sa tabi ng kalsada. Paano nyo hinahanap, paano nyo pinipili yung mga bata na ipapasok nyo doon sa programa ng inyong organization? Actually, meron kaming pre-assessment. So, this pre-assessment phase of our program, nag-iikot po kami sa community and we survey some mga bahay na baka mayroong mga bata po sa kanila na
pwedeng maipasok sa programa namin, and then we ask the parents if they're very much willing na i-enroll yung bata nila doon, yung anak nila, doon sa programa namin. And ina-assess din po namin if alam namin na talagang nangangailangan yung bata ng tulong through a pre-assessment tests. And through these pre-assessment tests, dito namin kinaklasify if ang bata ay non-reader or independent reader na. Kasi kapag non-reader, ito talaga yung mga bata na alam naming wala talagang kapasidad na makapagbasa ng maayos. While yung independent reader ay nakakapagbasa na sila. So, dinaragdagan namin yung trainings para mas ma-enhance yung kanilang kapasidad na makapagbasa ng maayos. Sa murang isip na minulat ng kamunduhan, naging hudyat din ito upang sumibol ang pangarap na mabanaag din ng iba ang nakikita ng kanyang mga mata. Ang matuto na bumasa. Let's say, for example, ang mga batang nakapasok doon sa aming programa na ang atlatan ay 15. Let's say na 8 doon ay non-reader. And then, yung the rest ay independent reader. At tinatry namin, sinusubukan namin na yung 8 non-reader ay maiangat into independent reader. So, if we're going to look at the data na mayroon kami, from 8, let's say yung 8 na non-reader, siguro ang naiiwan na lang doon na non-reader ay 2 o di kaya 1. So, talagang sinusubukan namin na i-push yung mga bata na matuto with their own capacity na sila ay nakakapagbasa ng maayos. And I know na since 1 month nga lang itong program namin ito, I know na hindi siya enough na ma-ensure na tuloy-tuloy yung pagkatuto ng bata. So, aside doon sa programa namin, nag-iiwan kami ng mga learning materials with the parents na ino-orient din naman namin na pwedeng ba na sana mabigyan ng oras yung mga anak nila na maturuan pa, maipagpatuloy yung kanilang training sa pagbabasa. O di kaya, if they wanted to, we can actually connect them with a public school na willing naman silang tanggapin. And ayun, yun yung isa sa kagandahan ng programa na yon. At it's actually one of the proudest program na meron ang aming samahan. Nakakatuwa, no? Kasi parang kahit sabihin natin na konti lang yung bilang ng mga estudyante na tina-target nyo na from non-readers na maging independent readers, malaking bagay pa rin siya, especially sa mga communities natin dito sa Malabon. Pero na-consider nyo na ba na magkaroon ng partnership or even endorsing this type of concern with the Department of Education or any future plans? Yes, meron. Actually, we're recently elected as part of the local school board. Kabibigay lang kasi ng certification na kami ay accredited civil society organization here sa Malabon. And again, one of the proudest moment as isa kami sa mga youth orgs na kauna-unahang nabigyan ng accreditation as a civil society organization here in Malabon. And with our organization being a part of the local school board, magkakaroon ng boses ang mga kabataan sa sistema ng edukasyon dito po sa aming komunidad. So we will be able to give suggestions and recommendations at mabibigyan din po kami ng pagkakataon na maisulong iyong boses ng mga kabataan. Bilang isang kabataan na nagbibigay ng mga plano at programa sa mga kapwa naming kabataan, dito makikita natin iyong kagandahan na
yung mga rekomendasyon at suggestion ay nanggagaling mismo sa mga kabataan. At ayun, kumbaga, gaya ng binanggit ko kanina, kami yung magsisilbing boses ng mga kabataan dito sa aming komunidad. Lalong-lalo na sa sistema ng edukasyon. Kumbaga kasi mas alam nyo yung sitwasyon dito sa on-ground. Alam nyo kung ano yung deficiencies. Alam nyo sa inyong mga pre-assessments, sa inyong mga mismong sessions and mga activities afterwards, kung paano, kung saan nagkakaproblema, saan nagkakaroon ng issues pagdating sa pagbabasa at saka pagsusulat ng mga bata. And we hope, no, sa mga susunod pa, this 2026 na recently elected na kayo sa school board, magkaroon pa kayo ng mas maiparating natin sa mga kinauukulan kung ano nga ba talaga yung ipinaglalaban, ano yung dapat na baguhin doon sa sistema para makinabang yung mga estudyante natin. Kakambal ng pagbasa. Isa rin sa mga unang isinilang na advokasya sa puso ng kabataang tulad ni Raf ay ang pagbibigay boses sa mga ordinaryo at vulnerableng sektor, gaya ng mga kababaihan. Dito naman, yung nabanggit ko with the community empowerment, we focus more on the empowerment through the sectors of the youth, women, and the LGBTQIA+ community. I just want to look back with the programs and projects na ginawa namin noong 2023. Every March, we celebrate the National Women's Month. So, isa ito sa mga una naming programa noong 2023 na naglunsad kami ng seminars and trainings sa mga kababaihan sa komunidad, lalong-lalo na, to be specifically, sa community sa may barangay Tansuya. So, doon, tinuruan namin yung mga kababaihan sa komunidad ng Tansuya sa kahalagahan ng kanilang boses bilang isang kababaihan. At bukod pa dito, binigyan din namin sila ng pagkakataon na matuto, training para sa negosyo at pamper time na rin. So, Very important. yes, very important sa mga kababaihan, lalo-lalo na sa ating mga mother, sa mga nanay, na nabigyan sila ng pagkakataon na ma-relax, na makapag-enjoy man lang kahit papaano. Nakakabit ang advokasiyang ito sa tradisyonal na pagtingin ng mga Pilipino sa papel ng babae sa lipunan. Batay sa survey ng Social Weather Stations na inilabas noong Enero, higit 80% ang naniniwala na ang babae ay dapat mag-alaga lang ng bahay at pamilya. Sa parehong pag-aaral, higit 50% din ang iniuugnay ang pagkakaroon ng full-time job ng babae sa pagkasira ng kanyang pamilya. Pero higit sa mga numerong ito, hindi rin may tatanggi na mismong mga taong nasa kapangyarihan ang nagpapairal ng mapaniil na kulturang ito, estado na nais baliktarin ng bagong henerasyon. Nakikita natin dito yung kahalagahan na sa ating lipunan, sa ating komunidad, malawak ang espasyo ng mga kababaihan. At hindi alam marahil sa karamihan na dapat sa ating lipunan pantay iyong oportunidad na tinatanggap ng mga kalalakihan at kababaihan. So, doon sa proyektong iyon, binigyan natin ng importansya na ang mga kababaihan ay mayroong kapangyarihan tumayo sa sarili nilang paa at kunin yung espasyo sa ating lipunan. At ayun, nakita naman natin na maganda yung naging resulta kasi mukhang marami na mga tutunan yung ating mga audience at beneficiaries. And I believe so that they enjoyed yung inihandog nating proyekto para sa kanila. And aside from that, we also held Malabon's very first Pride March last 2023 rin as well. And well, we're hoping na maulit siya. And we saw how the LGBTQIA+ community embarked on a historic day here in Malabon City.
a lot of LGBTQIA plus community organizations participated. And nakita natin yung mga individual na ito na handa silang iparating sa kinauukulan, sa iba't ibang tao sa ating lipunan na yung karapatan na dapat ay tinatamasa ng mga individual, lalo-lalo na ng mga kalalakihan sa ating lipunan ay dapat ibigay din natin sa mga kabaro natin sa komunidad na ito. And makikita mo dito yung uhaw na pagbabago para sa komunidad na ito, na sana ipasa na yung mga batas na poprotekta sa kanilang mga karapatan. At dito na ipakita natin na ang mga individual sa komunidad na ito ay talagang handa na ipaglaban at ipakipaglaban ang kahit na anong problema o kahit na anong pagkakataon na sila ay nabibigyan ng hindi maayos na oportunidad sa ating lipunan. Sa paghubog sa sektor ng kabataan, katuwang nito ang pagbibigay pakpak sa mga murang isip, kalayaan na makiisa at makibahagi sa mga programang magpapalawak ng kanilang kaalaman at pag-unawa sa nagbabagong estado ng lipunan. Ito man ay mapa seminar, training o relief operation. So, dito nakikita natin yung nakikita natin yung dynamics na kahit na ang mga kabataan na kabahagi ng aming samahan ay may tuturing natin na kabataan with the extent of their age and yung kakayahan nila, handang-handa silang tumulong, handang-handa silang ipakipaglaban yung boses at karapatan ng iba't ibang individual na kabahagi ng ating lipunan. Community empowerment, women empowerment, LGBTQIA+ community, napakarami ng nagawa. Kung tutusin, kahit nga yung mismong first ever na Pride March dito sa Malabon, napakamalaking bagay na. Nakita nyo na maraming nag-participate, marami. Ibig sabihin, maraming boses sa paligid na gusto lang ng plataforma which is binigay ng Angat Lahat Malabon para mapakinggan naman ng mga nasa kinauupulan yung mga pinaglalaban nila. Aside from that, nandun din yung education na napag-usapan natin kanina. With all of those advocacies in mind, which is mabigat naman talaga na usapin dito, especially sa Pilipinas na very traditional ang pag-iisip ng ating mga nasa leadership. Nagkaroon pa ba ng doubts na i-form itong organization na to, being you as the president of Angat Lahat Malabon? Thoughts on that? Doubts. A lot. Actually. Kasi I actually did not know na kakayanin ko tong pagkakataon na ito. Hindi ko alam na meron pala akong ganitong kakayahan to lead an organization. Kasi way back parang I'm just a normal na estudyante. Nag-e-enjoy kasama yung mga kaibigan, na gumala kung saan-saan. But siguro nagkaroon ako ng awakening 2022 nung nagkaroon ng pagkakataon na mag-volunteer as part of a political campaign group ni former Vice President Leni Robredo. And through that, I was able to awaken myself that I have this skills and abilities to lead a pack. And ayun, shaky sa simula. Kasi syempre, lang naman ba ako? That time, hindi pa ako graduate sa college. I'm still a student when we started Angat Lahat Malabon.
So, kumbaga walang framework, wala akong pattern na susundan. No knowledge. No knowledge at all. So, para akong naglalakad sa bubog that time when we started Pero this pinagpatuloy mo organization. pa rin. Pinagpatuloy. Walang budget. Wala kang pagkukunan na budget. Hindi mo alam kung saan ka tatakbo with a lot of ideas in mind. Kasi yun lang naman eh. You have a lot of ideas. You have a lot of things that you want in mind. Pero, syempre, problema dito yung paano mo ba siya gagawin? Paano kaya kung mag-fail yung balak mong programa o balak mong proyekto? Kasi, unang-una sa lahat, wala kang budget. Hindi mo sure if marami ba yung willing na sumama sa'yo. Hindi mo sure if marami ba yung magtitiwala with the organization. So, that's a lot of doubts. That's one of the doubts that I have in mind. And ayun, nakatakas naman ako doon. And, ayan, happily, we're now turning to 4 years na. Incoming 4th anniversary ng organization na. Bit-bit lang ang hangaring maglingkod. Sapat ba ito para sa kabataan na hilaw pa sa kamalayan at karanasan? Well, they're very much supportive. Pero ang tanong lang nila sa akin, nung simula, ang tanong nila sa akin, ano yung makukuha ko dito? Ano yung parang Pakinabang. ano yung pakinabang mo kapag Para saan to? pinagpatuloy mo yan, para saan ba? Ang palagi ko lang naman sinasabi sa kanila, last 2022, nung pinili ko maging volunteer ni former Vice President Leni Robredo, I don't have something in mind. I know na kailangan ko tong gawin. And noong nagkaroon ng pagkakataon na i-transform yung aming political campaign group into a youth organization and non-governmental organization, I think ito ay pagkakataon na ipagpatuloy yung nasimulan ko. And sabi ko sa kanila, kung hindi ko ipagpapatuloy yung aking ginagawa, ano na lang yung mangyayari sa mga tao, mga individual na alam ko ay nangangailangan ng tulong. Parang, well, alam ko, kumbaga, hindi ka naman siya responsibilidad, di ba? Hindi naman natin sinasabi rito na kailangan ko silang tulungan, na hindi sila maliligtas kundi dahil sa akin. Pero alam natin na sa kasalukuyang lagay, sa kasalukuyang klima ng politika sa ating bayan ngayon, alam natin na maraming trabaho na kailangan gawin. At iyon yung nagsilbing inspirasyon para sa akin na ipagpatuloy ito. At yun din yung palagi kong sinasabi sa kanila na sa mama ko at sa daddy ko na kilala nyo naman ako na hindi ko gagawin yung isang bagay na alam ko ay hindi ako masaya. At masaya ako sa ginagawa ko. Sa tingin mo, paano ba kayo nakakapag-effect ng meaningful na changes dito sa lipunan, kaya dito lang sa komunidad ng Malabon, knowing na puro kabataan din naman yung participants ninyo, members and volunteers ninyo. And most especially, malaki din yung umbrella ng mga advocacy sa ipinaglalaban yung education, empowerment, and everything else in between. Paano nyo na napapagana yung inyong
etong buong organization ninyo na sa sobrang dami ninyong ipinaglalaban, how do you make it work? Siguro, I'll say na pare-parehas kami ng kwento. Yung drive to make a change and to continue what we have started. Kasi a lot of members that we have is also the same yung kwento. Marami sa amin is nanggaling din sa political campaign group. Marami sa amin is gustong tumulong sa kapwa. And this is the kind of stories that a lot of our members have. Na kaya nila ginagawa ito is because gusto nila na tumulong sa kapwa. And this is the passion that they have to make a change for our society. Masasabi mo ba na yun yung dahilan kung bakit sumasali yung mga kabataan sa inyong NGO ay dahil gusto nilang mag-effect ng change sa society? Other than that, meron pa bang ibang reasons kung bakit sila sumasali sa inyong organization? Maybe because of friends? Of influence by family? Yes. I believe it's mainly because of friends. Yun din yung kagandahan nun dahil like for example, ako, meron akong nakayag o naisama na kaibigan. Kasi nakikita nila yung ginagawa ko. And some of our members as well are na originally part of the organization. They have friends as well na parang, uy, part ka pala ng ganito. Nakikita ko sa social media or sa FB mo na ito pala yung ginagawa ninyo. Gusto ko rin tumulong. Gusto ko rin maging kabahagi. And I am very much happy na nag-ano pala siya. Kumbaga nagsisilbing tawag dito, daluyong ng pag-asa sa mga kabataan na nakikita nila na itong kaibigan nila ay malaki yung inaambag para sa lipunan. Nai-inspire din silang tumulong. At let's say, itong kaibigan na ito ay na-inspire. So, mai-inspire yung kaibigan pa niya hanggang sa lumawak, hanggang sa dumami. So, ayun. Bilang president ng Angat Lahat Malabon, does it matter para sa'yo na iba yung dahilan kung bakit sila sumama? Ikaw yung president, ikaw yung nagsimula nitong organization na to, marami kang pinaglalaban sa iyong sarili. Pero what if it doesn't align dun sa mga pinaglalaban nila? Does it matter for you na sumali sila sa mas magaang dahilan? It's okay na sumali sila because of their friends. But eto, gaya nga nung palagi kong sinasabi sa kanila na okay lang na maging kabahagi kayo dahil na-inspire kayo sa mga kaibigan ninyo. But in our organization, we will try to make you love our advocacies. So our skill trainings and advocacy trainings. So dito, sinusubukan namin na bigyan sila ng mas malalim pa na pag-intindi doon sa mga ipinapakipaglaban ng aming samahan. Ang mga advokasya kasi na isinusulong ng aming samahan ay hindi biro. So, hindi pa pwede na magsistay ka lang sa dahil nag-e-enjoy ka kasama yung mga kaibigan mo. But you should evolve from that to a much principled individual na eto, kaya ko na to ginagawa dahil bukod sa na-inspire ako sa kaibigan ko, natuto ako na mahalin yung advokasya ng aming samahan. At alam ko na sa pagmamahal ng aming advokasya, natututo ako na maging kabahagi ng pagbabago ng aming lipunan. At yun yung gusto sana namin na ibahagi sa lahat ng individual na gustong maging kabahagi ng aming samahan na very much willing to help people in our community. Ganun naman talaga, usually nagsisimula ang isang advocacy, ang isang pag-iisip na mature para sa mga
mga problema, mga tunay na kinakaharap ng ating lipunan na nagsisimula tayo planting the seeds, kumbaga, pwedeng sumali siya sa magaang dahilan, pero eventually, dahil sa inyong samahan, mas lumalalim ang inyong pagsasama. Moving forward, marami pa tayong siguro ang daming taon na nagdaanan nitong Angat Lahat Malabon. Ano ba yung bigger purpose na nakikita ninyo dito sa Angat Lahat? Moving forward, meron bang pangangailangan na mag-develop, baguhin yung buong sistema dito sa ating lipunan? Ano ba yung mga dapat nating baguhin, ayusin? Or ano ba yung value na nakikita ninyo sa pagsusulong ng youth volunteerism at ng community engagement and empowerment? Siguro, ang nakikita ko with our organization moving forward. Kasi, ayun, gaya nung nabanggit ko, we just started with programs and projects. What we wanted sana in the future is to lobby policies that we believe would really be influential and would make a change in our, not just in our community, but also in the Philippines as a whole. I know na hindi lamang enough yung mga programa at proyekto na ginagawa namin. Hindi lang siya, hindi lang yun yung sagot sa mga problema. Kasi alam naman natin na gaano karami ba yung mga individual na nangangailangan ng tulong. At hindi naman siya mauubos talaga as long as hindi mababago yung sistema na mayroon sa ating bayan. At yun yung mas nakikita naming bigger purpose ng aming samahan, which is to help change the flaws in our system by lobbying policies and laws, not just in our community but also in our nation as a whole. Kaso ang problema natin ngayon, hindi masyadong sineseryoso or hindi binibigyan ng plataforma yung mga kabataan. Recently, viral din to sa social media, nabanggit din ni Senator Robin Padilla na ang mga kabataan naman, this is in the context of mental health, na weak daw ang mga kabataan. Ang mga bata po ngayon, sad to say, huwag kayong magagalit sa akin. Ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Kung sa ganung mindset pa lang ng ating mga mambabatas, mahina ng ating mga kabataan, how do you expect na makikinig sila sa boses nyo and makakapag-lobby kayo ng policies na talagang makakatulong sa mga kabataan and sa mga susunod na henerasyon ng ating mga kabataan? Siguro, ako, I'm coming from a place na as an empathic individual. I believe makukuha ito o madadaan ito sa conversation. Kahit na alam natin na may mga mambabatas na hindi naniniwala sa mga kabataan, I still believe na maidadaan siya sa pakikipag-usap sa mga mambabatas. At ito yung nakikita kong plataforma na pwedeng maging kabahagi ang mga kabataan. Malaki yung papel ng mga kabataan sa ating bayan, sa ating lipunan. At alam ko na hindi lamang ito magtatapos sa isang individual o isang institusyon na hindi naniniwala sa kakayahan ng isang kabataan. May it be isang mambabatas o dalawang hindi naniniwala sa kakayahan ng mga kabataan, but sa kabuuan naman, dalawa lang silang hindi naniniwala. There's still a lot more who believes sa capacity ng mga kabataan na ito. And alam ko na kaya pa rin namang baguhin yung mga gantong paniniwala. Nababaluktot naman yung ganitong klaseng mindset And I'm coming from our advocacy. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip.
youth empowerment, volunteerism, kasama na rin yung community engagement. Napakalalim, napakabigat nitong mga advokasya na ipinaglalaban ng inyong organization. Pero ito rin yung mga bagay, ito rin yung mga konsepto na usually na may misunderstood sa Philippine politics. Meron bang nagkaroon ba ng attempt, maybe in the past few years, na sinubukang pigilan yung pinaglalaban ng Angat Lahat? External forces, political forces, maybe? Siguro nothing that I can recall of, actually. I believe wala naman. Wala akong maisip na mayroong pagkakataon na hindi pinigilan yung aming programa at proyekto. Siguro parang limitation. Nagkakaroon ng limitasyon. In what way? Siguro I'll say na dahil medyo naho-hold yung permits, ganon, ang hirap din kasi sabihin kung ano yung rason kung bakit kaya nabibigyan ng pagkakataon na naho-hold yung permits. Ayaw naman natin bigyan ng kulay kung bakit kaya. But yeah, nagpo-proceed naman yung programs and projects as is, but there are some limitations to an extent. Here, sobrang okay yung na-build na relationships and rapport ng aming organization with the Sangguniang Kabataan. A lot of Sangguniang Kabataan actually supports the causes and campaigns of our organization. And same thing naman sa amin. Yung aming samahan ay sumusuporta sa iba't ibang programa at proyekto rin ng Sangguniang Kabataan. And aside from that, we're also good with networks of youth organizations here in Malabon, as we are a part of the local youth development unit. We are actually certified and accredited local youth organization here in Malabon. And we've been invited actually na maging parte sa pagke-create ng local youth development plan. With the Angat Buhay, or Angat Bayanihan Volunteer Network of Angat Buhay, we're actually a part of the much bigger and larger volunteer network of Angat Buhay. This is in support of the call of the former Vice President Leni Robredo na na i-transform yung mga former political campaign group into a local youth organization or non-governmental organization. So, malaki yung parte ng Angat Buhay sa mga programa at proyekto at inisyatibo ng aming samahan. At patuloy din yung binabato nilang support sa amin. Dito sila ay tumutulong sa amin tuwing may relief operations kami, nagpapadala sila ng mga karagdagang tulong, at bukod pa rito nagkakaroon kami ng pagkakataon na ma-meet as well yung ibang organizations and mag-benchmark na mga programs and projects and initiatives as well na sinasagawa nila sa kanilang local communities. And somehow, yung mga practices na iyon ay ina-adapt or plano naming i-adapt sa aming community. Ano ba yung perception mo bilang isang leader ng konsepto ng red tagging? Gaano ba siya kabigat, kadelikado para sa mga youth leaders na gusto lang din naman talagang ma-engage yung kanilang community na gumawa, mag-effect ng change sa mundong ginagalawan nila para ma-red tag lang sila? Mabigat ito kasi, sa labas ng aming samahan, actually, I have a lot of friends na nagiging biktima ng red tagging. And alam naman natin na
kapag ikaw ay nire-red tag, nagiging susceptible ka sa mga puwersa na maaaring pumigil sa iyong kagustuhang tumulong sa isang komunidad. At nakakalungkot lamang din na parang ginagawang normal na manregtag ng isang individual kahit wala namang basehan yung kanilang ibinibitaw na paratang. At ayun, alam naman natin na sa kasalukuyang klima ng ating politika ngayon, kapag ikaw ay nire-red tag, ikaw ay very susceptible sa kamay o puwersa ng kapulisan. At ito ay ginagamit ginagamit itong weapon ng ibang individual para pigilan yung boses ng mga individual na nakikipaglaban o laban na isulong yung karapatan ng mga sektor ng ating lipunan na hindi naman nabibigyan ng maayos o sapat na programa ng ating pamahalaan. Aside from red tagging, isa rin yung corruption, kalabat ka ng corruption dito sa bansa sa mga talagang pinaka-problema ng Pilipinas ngayon, ng ating lipunan as a whole. Sa tingin mo, paanong itong mga problema na to ay humuhubog sa mga tao na gustong maging leaders in the future? Mga kabataan na gustong itaguyod ang ating Pilipinas sa hinaharap. Malaki yung papel ng korupsyon sa isang individual kung titingnan natin, binabago ng gawaing ito yung pag-iisip ng isang tao. At nakakalungkot na marami ang nagiging biktima ng korupsyon. At dito makikita natin kung papaano handang maging kabahagi ng mga mamamayan ang isang individual kung siya ay handang itakwil iyong gawain ng kabahagi ng pagiging isang corrupt na individual. At I'll say na malaki yung papel ng transparency at accountability ng isang tao kung handa siyang maging isang individual na kayang itakwil iyong ganitong klaseng gawain. Well, Malabon is just a small part of our society, of our nation. And here sa Angat Bayanihan Volunteer Network, marami kaming mga cities na nag-foster ng volunteerism. And buhay na buhay yung volunteerism. And I do believe na Angat Lahat Malabon ay isa lamang sa mga komunidad na magiging daan para mas mag-prosper yung volunteerism. Mura man ang edad, hilaw man sa kamunduhan at limitado man ang laman ng pitaka, hindi ito naging hadlang para isulong ang tunay na pagbabago at bigyang buhay ang mga kabataan bilang pag-asa ng bayan. Dahil ang lagablab ng pangarap, nagsisimula pa rin sa isang maliit na apoy. Samahan niyo ko muling buklatin ang mga pahina ng lipunan. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Ako po si Arnold Herrera at ito ang Point of View.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.